palaban, palagan, di na para pagyabang, basagan na muka, yoko ako lugi dyan. Di na para palagan yung mga taong nagyabang. Sayang lang ang aking oras kung diyan ko ilalaan. Gagawa na lang. Kung hindi ganun, gays ang Pilipino. Bro, ito parang ngayon ko lang nabuksan yung mic. Ngayon ko lang nabuksan yung mic. Para di ka Sabi ko mahirap. na gusto ko i-double check kanina eh. Para di ka mahirapan maghanap. Pero ako, ang gusto ko idagdag dyan sa part na yan, ano to eh, ito na yung dati ko pa naiisip, hanggang ngayon feel ko na pagtitibay. Dahil to dun sa colonial mentality ba yung tawag dun? Na yung mga nakikita kasi ng mga Filipinos sa, especially sa ibang Western. bansa, yun ang ginagawa nilang standard at yun ang feeling nila cool. Kumbaga, yung pagiging third world country natin, yun ang nagiging cause kung bakit marami sa atin ang hindi na nag-iisip, imbis na mag-isip na yung mga kabadingan na yun ay mali, nai-impluwensyahan tayo as something na yan yung cool, kaya maraming kabataan ang sumasabay sa ganyan na ano na yan. Yeah. Kagaya nga niyang, kung halimbawa kay Carlos Yulo nga, ang angas nung ginagawa niya eh. Pero bilang bata, na ang malinaw na nakikita niya sa paligid ay okay lang yung mga mag-crop top ka na yun yung akala niya nga cool. Kaya sinabayan niya. So, alam mo yun, dapat nga, dahil third world nga tayo, yung advantage na binubuo natin yung base natin, 'di ba? Kasi kumbaga kulang tayo sa inputs, kulang sa updates, ganon, lagi nga tayo nahuhuli. So, ang opportunity nga sana doon, meron tayong base na bubuin, 'di ba? Na sarili natin. Oo. Kaso dahil mismo mga leader natin ay kinukurakot tayo, napupunta yung majority sa pagtingin sa influence ng ibang bansa na hindi naman maganda, 'di ba? Tapos yun pa ang kinuha. Yun nga eh. Yung ganung mindset pa kung saan hindi naman talaga makakatulong. Oo, 'Di ba? Kaya mababa yung patriotism ng Pilipino. Mababa Wala tayong military training. Yun nga eh. Hindi talaga tayo tinitrain para mahalin ng Pilipinas eh. Pero kung meron tayong military training, gaya ng ginawa ng Japan at Korea, I think tataas yung patriotismo dito. Malilesen natin yung pagkauaw sa validation ng foreign countries, ng mga puti. Kasi, pain lang naman ang solusyon dyan eh. Pain and suffer. Kasi doon sa military, mas ipamumukha sa'yo na ang Pilipinas at ikaw ay isa. Yeah. Mas ipaparamdam sa'yo doon sa training. At yung brotherhood, malalas yung bading. Tataas yung patriotismo. Mas magiging matapang. Tataas yung testosterone. Karespetuhin mo lalo yung bansa mo. Baka nga willing to die country ka na eh pagka 2 years training ng military, di ba? Yung iba nga, 6 months training lang, di ba? Ang dami na nagbabago sa kanila. What more yung 2 years, pare? So I think yun ang problema sa Pilipinas, walang military training. Wala talaga pre. Kulang na kulang tayo pagdating sa paghubog ng testosterone ng isang lalaki. Eh, ito pa nga lang eh pre. Isang misconception din. No? Akala natin pag Korea, ang pinasikat, lalo na dito, ang ina-adapt ng Pilipinas, yung K-pop lang. Diba? Idol. Gago. K-pop. Hindi, pre. Ito, real talk to. Tangina. Ito, kasi gusto ko maano yung point ko rito. Ang alam natin sa Korea, K-pop lang sila. Diba? Tapos, dahil yun ang nagme-make sense yung sinasabi niya, i-connect ko dun eh. K-pop, Korea. Ngayon, yun ang famous. Yun lang ang alam ng Pilipinas na sikat sa kanila. Yun ang ina-adapt ng Pilipinas ngayon, K-pop lang. Pero nanood ako ng Physical Asia, pre ha. Nanood ako ng Physical Asia. May sumali doon na wala siyang matinding physical background, wala siyang sports. Idol lang siya na nag-workout. K-pop idol siya, sumali siya doon. Ang tingin ng karamihan ng lalaki doon, ano siya? Hindi siya siniseryoso, pre. Nung may contest doon, sinasi ko, go idol, ginaganon lang siya. So, ibig sabihin kasi, ang gusto kong i-point out doon, yung Pilipinas, ang ina-adapt lang talaga niya lagi, yung sikat at yung madali lang ma-implement. Katulad ng K-pop na yan. Yung style lang nila. Pero hindi nila alam, masikat doon yung pagiging patriotism nila, pre, sa Korea. Pre, may training sila eh. Oo nga, no? May training sila. Oh,
Gets. Mandatory mag-training ang lalaki doon. Kaya makikita mo, Lalaki babae, actually. lalaki-babae. Oh, hindi nila hina-highlight yun. Tapos yung madalas pa, mga fans dito ng K-pop, ayaw ng ROTC. Pero yung mga idol nila, sila yung mga BTS, Hindi nila alam na ganun. puta nagti-training yun. Training yun. Idol na yun, ha? Oo. Pagka nagubad yung mga yun, kahit pa paano, rip eh. Oo, totoo. Oo. Diba? Konti lang ang naiisip kong image ng Koreano na popular na image ng Koreano na hindi okay yung katawan. Oh, konti lang. Kung ano ko lang, si Psy Gangnam lang siguro ang naiisip ko mabilis na hindi okay ang katawan pag nagano, di ba? Pero ito yung sinabi mo pagdating sa ganyan. Tsaka, gusto ko idagdag, yun nga yung reflection ng pagka-inosente nga ng mga Pilipino nga na porque nakakita ka ng Koreano, kung yun ang image, yun ang popular na image sa atin ng Koreano, so gaganon-ganon ka na, no? So, pinag-uusapan nga rin natin to na kung ano yung binabato mo sa tao, reflection yun ng kung ano lang yung laman ng utak mo. Yun na nga. Di ba? Yun lang yung inadapt nila, yung biruin mo. Gusto mo pala, okay, idol nyo pala yung mga K-pop. Bakit di nyo idol yung iba pa nilang karakteristik? Like, sumasali nga sila sa mga training na yan. Ang gusto nyo lang yung pagsasayaw nila, yung Feminine. yung feminine na pinapakita nila, yung style lang nila. Diba? Bakit di mo i-adapt na patriot yung mga yan? Hindi, kasi mahirap yun eh. Mahirap Mas madaling mag-makeup, mas madaling mag-style lang pangtamad eh. Doon ko nakikita yung katulad yan, isa pa. Yung kanina sinabi mo, Western. Diba? Yun lang ina-adapt nila, pero hindi nila alam. Number one, best example nito, alam niyo yung scandal ng Budweiser? Yung Budweiser? Oh, yung may hinaluan din ng kabadingan. Oo, ang ginamit, ang Budweiser is, tama ba? Budweiser ba na beer? Hindi. Budweiser. Budweiser? Hindi yata yun yung beer na yun. Ibang Yun, beer. Budweiser. Corona o ano. Ay, hindi Budweiser ata, pre. Budweiser. Budweiser. Oo. Yung, imbis na, ang Budweiser, Ang video ko, sorry, pagkat. Oo. Ginawa niya sa rep yung mga nagbabato niya. Putang ina, parang yung manginginom na na Amerikano. Parang tinalikuran niya na yung brand ng beer na yun. Dahil Oo. naglabas nga ng ganun. Parang putang ina, tinagtatanggal niya yung mga beer sa rep. Shadow extreme. Di ba, pre? Isa yun, tignan mo. Kasi yun ang ginagaya ng close-up, pre. Yun ang ginagaya ng close-up, yung ganong klaseng publicity stunt. Tignan nyo nangyari sa Budweiser. Nalugi, pre. Talagang nireject ng mga Amerikano, putang inan to. Sino bang number one consumer ng beer? Lalaki. Straight men. Di ba? Straight men. Tapos ang pinag-promote nila, isang trans. Sino gaganahan bumili? Di ba? Kung mag-gets ko pa kung ang ipopromote ng mga trans yung mga cocktail, yung pangbadingan na drinks, baka bumenta pa sa kanila. Oo, Pero ano? beer, number one niyan is lalaki. Pero ako lang, wala na akong pakialam sa close-up. Malugi kayo, wala akong pakialam. Matagal naman ang laos ang close-up Pero, sana, yung mga nasa simbahan natin at yung ibang mga politicians natin, patanggal natin yung putang inang billboard na yun. Dapat patanggal yun. Kasi makikita ng mga bata yun sa mga sasakyan, mga nakasakay, pinopromote ng hinayupak na to. Wala akong pakialam. Again, wala akong pakialam sa close-up. Malugi ka, umangat ka, I don't fucking care. May paki ako doon sa billboard na nilagay nila. Dapat tanggalin na yun. Pre, may nakita akong bata niyan pagdating sa ganyang usapan. Napaka-valid yung sinabi mo. Pagdating sa ganyang usapan, nakita ko ng bata, siguro mga 8 years old siya. Ngayon, nakakita siya ng magkarelasyon na dalawang lalaki. Wala namang maling ginagawa yung magkarelasyon na lalaki. Except lang sa magkarelasyon nga sila. So, nakita ngayon nung bata, kasama nung bata yung magulang niya. Nalito yung bata. Kasi ramdam niya yung energy nung magkarelasyon na lalaki. Hindi naman sila naglalaplapan at ano. Pero ramdam niya yung, nakikita niya yung energy na, putik, may iba sa relationship na to. Pumunta yung bata sa magulang. Sabi niya, Mami, are they brothers? Yun, tinan mo, na-confuse yung bata. Obviously, na-confuse siya. So, tinatanong niya, magkapatid ba sila? So, kung sino, merong mga tangang magulang na binibihisan pa ng pambading yung... Sugarcoat pa. Oo, binibihisan pa ng pambading yung bata. Kumbaga, sinasaksak na agad sa bata yung ganong impormasyon. Kaya nga.
Ako sinasabi ko sa inyo, hindi maganda, hindi madali para sa bata yun. Yun na nga. Yung mga ganong klaseng instances, pare, na random na bata, nakita yung dalawang lalaki, na wala tayong problema doon. Because, unang-una, nasa public places yun. Diba? Wala ka talagang control doon. Kaya nga, sobrang nakaka-bad trip yung mga ganong billboard eh. Kasi yun talaga ang purpose nila. Isa yun sa mga purpose nila. Ang pang-confuse. Nilagay nila yun doon eh. Wala namang, di ba, nilagay nila yun doon for people to see. Yung mga yun, yung nakita ng bata sa public, wala naman sila sa mindset na gusto ko ipakita yung relationship ko eh. It's just that talagang gay lang sila. Walang problema doon. Yung mga ganyan, propaganda talaga eh. Plano talaga nilang guluhin yung mga isip ng mga taong nakakita nun. Yun talaga ang purpose nila, pre. Katulad niyan, di ba? Bata. Oh. Malamang doon sa kotse, maraming batang magtatanong din doon, papuntang school. Mami, what's the meaning of that? Are they friends na ulit, di ba? Pero, yun, nilagay nila yun doon, pre. Nilagay nila yun. Kaya nga, ako, wala akong maisip na magandang dahilan para sa ganyang bagay na yan. Arang, mga gago kayo. Hindi nyo naiintindihan na ang hirap sa bata nun na kung maniniwala siya na bading siya, may titi siya, pero ang hirap nun. Naalala ko nga yung sinabi mo eh, kaya ako hindi ko talaga susuportahan yung pagiging bading. Yung mga bading na talaga at wala nang magagawa, hindi na yan ang target ko. Pero yung mga batang maiimpluwensyahan. Yun na. 'Di ba? Ang hirap nun, may titi ka, yung hormones mo pang lalaki. Hindi namin pinili to, inborn to. Oh, puta. Hindi nga mapili kasi ang bobobo ng mga nagtuturo sa inyo, ang bobobo ng mga pinakikinggan nyo. May iba lang ako ng konti, pero bading pa rin, no? May mga baklang nagsasabi na inborn daw yun. Hindi daw nila pinili maging bading. Ako, dito na nga papasok yung sinasabi ko na patanggal nyo yung putang ng billboard na yan. Kung may nakikinig man sa ating politician o sa simbahan, please, labas nyo yung pangil nyo. Kailangan yan. Masyado nang sumusobra. Tingin mo lalagay sa billboard, bading. Doon na papasok yung vulnerable masyado yung bata. Kaya to the point, itong mga malalaking bading na, hindi nila alam paano sila naging bading. See? Connected? Kasi nga, nung bata ka, vulnerable ka, kung ano lang nakikita mo, yun lang yung naiintindihan mo. Yun. So, pagdating ng consciousness mo, nung utak mo na, ay, bading na ako. Kasi nga, putang ina, kinondisyon ka na ng mga nakikita mo. It Bata ka. feels like hindi mo pinili. It feels like hindi mo Pwede pinili. tama tayo sa punto na hindi mo pinili yan, nakondisyon ka nga, kaya that's why pinapatanggal ko yung billboard na yun kung sakali may nakikinig. Kasi makukondisyon din yung ibang bata na vulnerable. Magiging bading sila without their consent. And hindi nila pinili nga dahil galing na nga sa bibig mong bakla ka, hindi mo pinili yan. Ganun siya mangyayari. At dadami lalo yung bading na tangina dat nga wag dumami. Lahat ng mga bading na nagsasabi na hindi nila pinili yung pagiging bading na yan, di kontrahin nyo yun. Patanggal nyo nga yung billboard. Ganyan ang tamang kilos kung yung isang bagay ay hindi mo pinili. Di ba? Yun ang tamang galaw. Hindi mo pala pinili yung kabadingan mo eh. Ngayon, hindi rin second order consequence. Wala dapat billboard na ganyan. Kasi yung mga bading na yan ay hindi nga nila pinili yun. Oo, kasi nga yung bata, mangyayari na magiging bading siya without his consent din. Yun. Di ba, tinan mo hindi pinili. Pero yung paglagay ng billboard na kabadingan, pinili yan. Oo, tapos kinokondisyon nyo yung mga bata. Ako, doon talaga ako may paki sa bata. Sa matandang bading, wala na akong pakialam. Tama. Putang ina, wala na akong pakialam. Kasi yan na yan eh. As is na yan. Alam mo na gagawin sa sarili mo eh. Pero yung batang bading, wag mong tanggalan karapatan para magkapamilya. Kasi matatanggalan mo siya ng consent para maging lalaking masculine na magkaroon ng anak. Di ba? Kasi nga, paglaki niya, hindi ko pinili ito. Kasi kinondisyon siya, kawawa naman. It's like a disease. Parang sakit yan. Na kinakalat ninyo, tangina. No, homophobic, I don't fucking care. Tigil niyo yung pagiging bading nyo. Tsaka bait ba parang gusto nyong i-out yan lagi? Again, pagsistick ako dun sa sinasabi ko lagi, yung sexuality is personal. Diba? Personal nyo lang dapat yan. Bakit ba laging gustong-gusto nyong isiwalat sa lahat yan? May mga parade pa kayo na, diba? Para sa akin, yun eh, kamunduang kabastusan yun eh. Sexuality, dapat personal mo lang yan. Sa loob mo lang ng CR, kwarto,
dapat ginagawa yan? Bakit kailangan pang malaman ng mga taong nananahimik lang? Tama. Di ba? Para bang, Tanggalin na yung Pride Month. para bang ayaw, Outwar na to! ayaw nyo nga dun sa lalaki na nagpapakita ng etit sa sa bus sa jeep Ini-express niya lang naman yung sexuality niya. Anong pinagkaiba nun sa inyo? Nag-express din kayo ng sexuality niyo. Bakit? Anong reason? Diba? Hindi ka ba mabubuhay ng walang validation galing sa ibang tao? Tama. Doon pa lang nakikita kong Bading may kahinaan Oh, na yun para na nga. bang kailangan pang validation ng sambayanan yung sexuality mo Oo, parang, Diba? okay, bading ka. Oh, bading ka nga. Oo, kailangan mo pang ipagsigawan. Parang mga lalaki, di naman mo kailangan ipagsigawan na lalaki ka. Talagang may titi ka talaga. Oo. Ganun talaga di ba? Alam mo, Pride Month, puta kinademonyohan yan, di ba? Pride, P-R-I-D-E. Siya pa yun. Month, M-O-N-T-H. May demon dun D-E-M-O-N. Demonyo kayo! Takay ng Gago. Pride Month yan! Gago! Tsaka hindi. Nakaka-confuse talaga siya, pre. Foreplay! Bot. Nakaka-confuse talaga. Guruin mo, again, pang-confuse talaga siya ng mga bata. Targeted siya sa bata Yun na nga. Kasi rainbow, tingnan mo rainbow, pambatang icon yun. Yun na nga. Tapos isa pa, pride. Siyempre, tinuturo sa school yung mga 7 deadly sins. Diba? Gluttony. Tinuturo yan Umpisa Tama. pa lang. Gluttony, pride, ano pa yung isa? Tapos Last. may kita ng bata na, sineselebrate pala yun. Kala ko 7 deadly sins yun. So, okay lang pala magkasin. Diba? Parang ganun, tayong matatanda na, alam na natin yun. Parang kaya nga kinukontra natin Pero yung mga bata, isipin nila, sineselebrate pala ang sin. Kaya ngayon, makikita mo, ang daming bata ngayon ng depressed. Confused yun Confusion ang nagpapatrigger ng depression. Ano ba ang gagawin ko dito sa mundo na to? Hindi ko alam. Ano bang... Teka lang po, may technical difficulties na nangyayari po. Nagpapatugtog po si Josh on point na hindi natin malaman. Ito po, at natataranta na po. Close mo na lang lahat, par. Sa TikTok ata yun. Yan, close mo yan. Close mo yan, par. Yan. Ayos na. Ba't nag-play yan? Gago. Natataranta. Kakausap natin ng sin, pre. May bading doon. Kakausap natin ng sin, nag-ano ka agad. O, di ba? Ang hirap Ano mga ito. Wala, ito hindi tumitingin sa data tong mga gago na to Hindi sila aware sa data ng mga ng mas marami pa ang nasisiraan ng ulo sa pagpo-promote ng ganyan Mas marami nasisiraan ng ulo kasi common sense nga lang. Tatanda ka na may titi ka pero babae ka or either ipapaputol. Putang, di ba nakakaano yun? Papatanggal mo yung titi mo, papapalitan mo ng ibang organ, di ba? May toyo ka nga nun pagka ganun, pre. Kumaga wala ka na sa katinuan nun. Kasi ba't mo i-modify yung katawan mo ng ganun, di ba? Para sa akin nga, wala silang karapatan dapat mag-adopt ang bata. Wala silang karapatan dapat humawak na lisensyang barel. Bawal na pare. Ang alam ko sa Italy, bawal na Bawal na Bawal silang na. mag-adapt. Isa-isa na silang binaban. Wag sila mag-adopt ng bata. Kasi yung bata na yun, kawawa din sigurado. Oo. Kasi fucked up sila Tapos fucked up din maging ng bata dun sa Ba't pagkakatiwala natin mag-alaga ng bata yung isang taong hindi nga niya alam yung kasarian niya? Di ba? Alam mo, itong ayaw naman sana natin na tumulig sana ng ganito. Pero ang problema, nawawala na kasi sa balanse, pre. Ito na nga nakakainis na pag isinusubo nyo na, pinapakita nyo na, ipinipilit nyo na sa amin, yung mga sexualidad ninyo, nakakainis na actually. Kaya kailangan na kailangan may pushback na talaga Kailangan na Kasi kung sasabihin mo sa akin na acceptance ang kailangan ninyo, tapos na tayo doon. Ang tagal ng accepted ang mga bading ever since. 'Di ba? Pinakasikat na artista rito, sikat na comedian, bading. Endorser ng lahat ng mga products diyan, bading. Ano pa ang kailangan ninyo ngayon? Ngayon meron na kayong acceptance, isinusubo nyo na sa mga mamamayan niya na gusto lang mamuhay ng normal. Gusto lang nilang mapunta sa normal yung mga anak nila.
Ano ine-expect niyo? Talagang magkakaroon ng pushback. Talagang magkakaroon ng pag sumusobra na, laging may pushback, tatandaan niyo yan. Kaya hindi ibig sabihin na gumaganito kami, homophobic kami, wala, bahala kayo sa mga sarili ninyo kung anong gusto ninyong gawin. Pero hindi kasi pwede na laging ganyan. Tama. Grabe na eh. Sumusobra na eh. Kumbaga parang, pag sumobra din naman yung masculinity, magagalit din kayo. Di ba? Kami nga, minsan, konting pushback pa lang namin. Nababad trip na kayo. Kayo pang may mga billboard. May mga billboard ba kami? Wala nga kaming billboard eh. Yeah. Diba? Actually, maganda nga siguro pag sumobra yung masculinity. Wala ko nakikitang masama. At least, panakot sa mga ano yun. Diba? Panakot sa ibang bansa yun. Diba? Tangina. Siguro ang wag lang dumami yung toxic mindset or toxic person. Pero yung masculinity, wala akong nakikitang mali doon pag dumami yun. Kaya pala, so ito na, nagbabasa naman tayo ng YouTube comment dito sa Glittol. Kasi dito sa gentle parenting, sobrang daming nag-comment eh. Okay. Shoutout na rin natin. Sabi ni Jason De Guzman, isa din ako sa mga nakatanggap ng palo nung bata. Effective yung perfume ni Josh on point. Kala ko wala na kami pero dahil naamoy yung perfume ko, binalikan ako. #climax perfume. Sabi ni Rixie Iko. Salamat pare. Sabi ni Hohe, sarap manood ng podcast nyo. Iba-iba topic pagka uwi galing work tapos food trip, more power mga boss. Sabi naman ni Chalal, dapat talaga hindi gentle parenting sa bata. Agree ako dyan. Ito, hindi ako may sabi nito. Salita ng Diyos to. Kawikaan 22:15, ang kamangmangan ay likas sa puso ng bata. Ngunit ang pamalo ng disiplina ang mag-aalis nito. Tignan mo, hindi natin sinasadya yun ha. Connected nga sa sinabi natin. Connected ulit dito sa kabadingan na ginawa ng close-up eh. Diba? Hoy, close-up, maraming bata nakakita. Sinabi na nga sa Bible na, ano to? Ang kamangmangan ay parang Nakapaloob sa bata. nakapaloob sa bata. Puta, kung totoo kayo, yung mga hindi nyo pinili na yung kabadingan nyo, puta, patanggal nyo na yan. Putragis yan. Sabi ni Reinhardt, Ano? sa akin lagi talaga ako ginugulpin ng airpot ko dahil makulit ako nung bata. Laging inom, tambay, suntukan. Pero pinaka-blessing sa akin na ginawa ng airpot ko yun. Kung di niya ako dinisiplina, di sana ako naging architect ngayon. Wow. Oh, diba? Tangina. Ganda. Ganda na sinabi ni Josh and Eitasep. Na-realize ko mga soy, kaya tayo pinapatulog ng magulang natin nung bata tayo kasi pag umidad tayo, laging kulang na yung tulog natin. Kasi may kanya-kanya na tayong laban sa buhay. Pinabuelo na, no? Magtutulog ka na ngayon. Pagtanda mo, wala nang tulugan yan. Tanda pala, no? Na-appreciate ko yung pagpapatulog sa akin ng bata ako. Ito naman last na. Sabi ni Divine, feminine, di talaga pwede ang gentle parenting, lalo na pag lalaki anak mo, lalaking mga tanga at supot yan. Dapat may parusa ang mga magulang sa mga anak na may maling ginagawa ng madisiplina rin para hindi lumaking irresponsable at mga kriminal. Tama. Natumpok mo. Ate girl. Ito na, pinakalas na to. Sabi ni Standard Banner, tamang timpla lang sa itasit dito Hindi siya 8 liability. Gago. Okay, Ayun. compliment yun. May potential naman talaga tapatan ni 8 asset ang impormasyon ng values. Hey! Dalang entertainment ni Ato. Si Ato naman, kaya niyang dalhin pagka-eccentric niya. Intact OG din, kaya normal ay kumpara sa 8 assets sa kanya daw. Sadyang magkaiba lang yung value na nilalapag nila sa table. At dahil dyan, di ko makakalimutan mag-like ng video kahit paano makatulong makalipad tong ESP. Salamat pare. Salamat. Ang sarap basahin ng mga suporta sa atin dito, no? Talagang nag-e-effort silang iparating yung gusto nilang sabihin, pre. Oo, pre. Kaya, yung sa mga may mga comment dyan, bro, iwan nyo yan sa baba. May mga reaction kayo, iwan nyo yan kasi nagbabasa kami, pre. Appreciate namin yan. Nga pala ngayon darating na Sunday, no? Darating na yung yung gym namin episode, mapapanood nyo. Sa mga susunod, kung sino yung member namin, siya yung maagang makakapanood nun. So kung hindi ka pa member, mag-apply ka na ng membership. Sobrang mura lang. Sobrang mura lang, 50 petot lang, pre. Naset mo na ba? Oo, 50 petot lang. 50 petot lang pala, pucha. 50 petot lang member ka na. Pag nag-comment ka, maangas yung pangalan mo, may membership eh. Sheesh. So naka-open na pala, no? Naka-open na. Shoutout ko tong dalawang member namin, si Leon, Shoutout, Leon. Leon67, at si Goat422. Goat422. Maraming Ano, salamat sa pag-subscribe, maging member.
Ayan yung dalawang member namin. So, mag-membership na kayo, subscribe para maangas yung pangalan ninyo sa baba pag nag-comment kayo. Okay? May start, ang ina. So yeah pare, no? Last message ko lang pare is wala kumbaga yung mga ganyan, yung mga matrix, itong naniniwala nga ako yung mga ganyang promotion is part of the matrix. Now, hindi naman talaga tayo makakaalis dyan. Like for example, yung billboard din, makikita at makikita mo yun. But you have a power na you have a power to may choice ka, no? Pwedeng bilhin mo yung product na yun or hindi. So para sa akin, suggest ko sa'yo, bumili ka ng mga product na pasok sa values mo. Okay? Kung gusto mo lang naman ng toothpaste, gusto mo lang naman mag-toothbrush eh. Ba't kailangan ko pa maging bading? Doon bumili na lang ako ng normal na toothpaste. Okay? So para sa akin, may power ka para Happy na lang, happy. Mas mura. Oo, mura saka pa. Pilipino ata Pinoy yun pa. eh. Pinoy Oo. yun eh. Mm. Oo. So yun na lang. Di ba? So avoid products pare na hindi pasok sa values ninyo. Yun lang ang masasabi ko dyan. So again, comment down below pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Gang! Rainbow Gang.